Kag ang tubig, tungod kay ginpatinluan na ni former President Rodrigo Roa Duterte, gin-lockdown niya for 6 months, tinlo na gin ang tubig, kita mo nga ang puti-puti ang balas dalog, and then ang tubig sa dagat, tungod kay blue ang kahawaan, di ba? Blue, ma-reflect na dito, kita mo na dagang blue gina. So, amo na katahom ang ginatawag nga Boracay. Kag ang Boracay, madamo nga best gikilala sa bilog nga kalibutan as the best tourism spot in the world. Amo ni ang pinakamatahom nga kaladtuan sa mga turista sa bilog nga kalibutan. Why? Because they deem Boracay as a paradise. Ginakilala nila, galing tamo naman mga balita subo may mga ginrate dito di amo na ang paraiso diri sa kalibutan, di mo masligan, may araga pon kalaotan, di ba? Pero tahom ang Boracay mga kabyanan, kag kita nakasiguro nga hindi makakumpara na siya sa paraiso nga iya gid sang Dios mismo nga ginaman para sa aton. That's how wonderful, beautiful, overwhelmingly inspiring mga kaabyanan, mga kauturan ang ginatawag ginharian o kon langit nga ginahaman sa Dios aton. Apang diri sa Juan 14 versikulo 2 makita naton that heaven is said to be or described as my Father's house. Nga ang gitawag ni Jesus Christ ang langit nga my Father's house. Kung ang langit sa iba nga parte sa balaan nga kasulatan, ginsaysay nga kaangay, isa ka malapad, isa ka syudad, damo sa mga tao, there is full of activity, there is life. Kung gingkabig ini nga isa ka ginharian, may ana sa ginatawag kahusayan kag kalinong. Kung kaangay ni siya sang isa ka paraiso nga tama gid katahom nga dili pag-abot kay Jesus Christ sa Juan 14:2, gitawag niya ang langit as my Father's house. Kung tanawon naton ang bag-o nga katipan, matulupagdan nato mga kabyanan, mga kauturan nga ang phrase nga Father's house gingamit na, ginmensionar na duha lang gid ka bisis. Una mga kabyanan, gingamit ina ni Jesus Christ sa Luke chapter 15, Father's house. Ang konteksto dira prodigal son. Kag ang gina-emphasize ni Jesus Christ paghambal niya sa Father's house sa John 14:2, ang gina-emphasize niya His Father's house actually is a place of what? Joy and celebration. Kaya di nagpauli atong anak nga mausikon, pagpauli niya, there was joy and there was celebration in His Father's house. Base mahambal ka mo, mingaw na dito amo na ang iban, dili na lang kita mainom sang beer. Kay sa langit wala beer, wala na kita kalingawan to. It's not true. Kaya kung yung mga tanawon din mga kabyanan, Luke chapter 15 is emphasizing that our Father's house, the one that is being prepared by Jesus Christ, where we are going to live with Him for eternity, it is a place of celebration. It is a place of extreme joy. Fullness of joy. Di lang na natin mahanto kung ano na nga klase sa kalipay, pero amoy na ang ginasaysay ni Jesus Christ hanuod sa balay sang iyang amay. Tuog sang celebration kag kalipay. Kita dirias duta mga kabyanan, mga kauturan, magselebrar kita 1 oras, 2 oras. Pero makita natin karon ang aton nga celebration is going to continue on from eternity to eternity. It is going to become an enduring forever joy. So muna nga kung maghambal kita sa forever, kung nasambit man nakagina ni Pastor Agodo, ining ginatawag nga atong kalag, no? Wala ni siya sa forever, kaya kung magpakasala ka, matay ka. Wala forever. Pero kung ara kita kay Jesus Christ, bisan mapatay kita, ining aton nga kalag, may forever. So dira kay Jesus Christ, may forever. Bisan sa iyang ginharian, may forever. Kaya nga man, ang matutuod nga forever, dapat sa aton nga kabuhi, ang tutuod nga forever, wala sang liman, kundi ang aton nga Dios kaya na sa langit. Amen? Nga naghigugma sa aton. Siya matuod ka nga forever. So kung inyong tanawin mga kabyanan, mga kauturan, not only that Father's house means
as used by Jesus Christ in Luke chapter 15 in the context of the prodigal son, that it is a place of joy and celebration. Kung tanaw natin sa John chapter 2 verse 16, sa konteksto nga sa diin naakig si Jesus Christ tungod kay ang balay sang iyang amay ginhimo nila nga isa ka masangag, isa ka makalilisang ginatawag tindahan. Ibala nyo ang mga sumilimba sa una, magkanto sila sa templo, madala sila sa ilang mga halad. Sa una na ginaguyod pa na nilang kanding, ginaguyod nilang ilang mga halad, pakanto dito sa simbahan, agad di halad para sila mga sala. Pero sa ulihin, daw parehas mamala sa aton, ginakapoy na maglakat. Di ba? Di mo na gasakay na lagi kita. Sa una na 1 kilometro, 2 kilometro, 3 kilometro, 5 kilometro, ginalakat lang na nato, daw okay lang. Subong, lakat-lakat ka 2 kilometro, 3 kilometro. Hindi lang makapoy, mahuya pa kita. Di ba? Muna gasakay ka kita. Amo man na silang panahon dito sa una. Ginaguyod pa na nila sa unang ilang mga halad, pakanto dito sa templo. Apang sa ulihin, may pagbago na. Instead na maguyod pa sila, halin sa malayo nga doog, dito na lang sila, mabakal, dala na lang sila kwarta. Pag amo dito, bakal na lang sila. Amo na may nagapaninda dito sa mga kasapatan ginhala nila. Ginhimo nila ang templo nga isa ka maganong nga tindahan. So akig si Jesus Christ, habang ni Jesus Christ nga ginhimo ninyo ang balay sang akon amay nga kaangay sini. Twice lang gingamit ang phrase nga balay sang akon amay. Diri sa Luke chapter 15, it means a place of celebration and joy. Diri sa John chapter 2 verse 16, because it is referring to a huge big temple. It means it is a beautiful large building. Kung imong tanawon ang pagka-describe sina sa original, hamba sa mga Bible scholars, its hugeness, its immensity is actually beyond human comprehension. Tama gina siya kadako nga hindi nato mahantog sa atong tawhanon na una-una. Mga hulot, mansions. In my father's house, may madamong hulot o kumadamong mga hulot. Amo na ang original nga word. Balan nyo, ang ining word, kung gingamit na siya sa balaan na kasulatan mga kabyanan, inadagakulugan, it is a dwelling place. Dira gid naga-star ang mga tao. Hindi na niya kaangay sa apartment. Nga, dira ka man tuod may star, pero hindi gid nga forever. Hindi na niya kaangay sa hotel, may star ka man da, pero hindi man forever. Diba? Hindi na niya lodging house, nga may star ka man dira, pero hindi gid forever. Apang diri, ang mga hulot nga ginaman sang Dios ato dito sa langit, amuning doon, diin kita ma-star for forever. Tingon, kwarto lang na siya, kag mas dako pa, kag matahong pa, maaliwalas pa ang aton mga balay diris duta, nga handumon mo pang magkantos langit, kay mas matawhay ka pa diris duta. Amo na nga, ayaw gid ka magpatindog sang balay diri, nga daw langit. Kay base hindi na niyo paghandumon ng langit ba? Bandam lang. I mean, reminder lang. Ha? Ano ang ginakahulugan mga kabyanan? Doog nga diin kita ma-star. Kung doog nga diin kita ma-star, anong gina-emphasize mga kabyanan? Ining mga hulot, this actually signifies residential permanence. And when you say residential permanence, it is a place suited for us to dwell for eternity. Kita nyo na? So, kung maghambal ka nga kwarto-kwarto kita dito nga daw apartment, daw hindi ko mapati. Kaya kung imong tanaw ng pagkaplasta niya sa blanya kasulatan, dito kita matiner sa wala sa katubtuban, sa balay sang ato na may sa langit, nga ang mga hulot dito, amo ini ang permanente nga puloy-ana naton sa langit. At least, naintindihan nato mga kabyanan, nga lain ini siya sa kung ano ang ginahuna-huna sa iban. Haman Jesus Christ, kung ako makakanto, kag makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako kag ano, dalhon ko kamo kaupod nakon, agod nga kundiin ako, dito man kamo, gin-highlight na ko ng word nga magabalik kag dalhon.
Kay kung ato niya tanahan mga kabyanan, lain man ini ang iya nga ginatawag emphasis. Kung sa word lang, daw mo lang na siya, pero kung padalman nimo ang iya nga tense, actually sina is futuristic present. And not only nga ang word nga magabalik kag dalhon is futuristic present, it is also indicative. Anong mutabalon sila mga kabyanan? Futuristic present means palaabuton pa, pero parihas na siya kami natuod kaangay sang presente. Kaangay sumo, gaari kita diri. Nagapamati sang wali. Dibla mo ni ang matuod drill. Dito sa langit, magalingkod man kita, dito kita sa atubang sa aton niya Ginoo, sa atubang sa iyang trono, sa wala sa katumtuman, mag-alagad kag magasimba sa iya. Palabuton to, pero parihas to kamatuod kaangay sang aton kahimtangan diri subong. Amo nang gina-emphasize ang futuristic present.